Nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat. Hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. Gusto lang po natin ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari, naganap sa Davao City, kung saan may mga hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sani Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video nagawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya, ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo.
kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan.